Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga taga-Karigara at lahat ng mga negosyante, mga mamimili. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito na maibahagi sa inyo ang ebanghelyo ng kaligtasan, ebanghelyo ng mabuting balita, ebanghelyo na walang bayad. Ako po ay naparito sa inyong lugar para makapagpahayag ng mabuting balita na walang bayad. Huwag po kayong magambala at mag-alala. Wala po akong kasama para mangbigay ng sobre para humingi ng pera. Ang pangangaral po ng salita ng Diyos, ito po ay walang bayad. Walang bayad po ang kaligtasan. Sinasabi po ng banal na kasulatan sa 2 Timoteo 4:2 na ipangaral ang mabuting balita mapapanahon man o hindi. Sapagkat ito po ang pangunahing utos ng ating Panginoon na nakasulat sa aklat ng Mateo 18 hanggang 20 na ang sabi ng ating Panginoon, ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Silayin niyo ang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya sa umagang ito mga kababayan, mapapalad po kayo na makakarinig ng salita ng Diyos. Ito po'y libre at walang bayad. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon sa Lucas 11:28 at 8:47 ng 1, mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, maniwala kayo sa hindi. Kung inyo pong nakikita ang tarpaulin nito, ito po ang tinatawag na impyerno, dagat-dagatang apoy. Ang lahat ng mga tao ay hindi nila namamalayan na ang kanyang pupuntahan ay papunta na pala sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno. Tayo po ay nagpapasalamat sa panahong ito na binigyan tayo ng magandang panahon. Binigyan tayo ng magandang kalangitan. Nang ibig sabihin, pagdating ng takdang araw, meron po tayong hinihintay na kaharian ng Diyos. Pero ang hindi nalalaman ng mga tao na buong akala niya, siya ay makadiyos o anuman ang inyong relihiyon o anuman ang inyong pananampalataya, ang salita po ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Pagbabala, pagbibigay encouragement na dapat ang buhay ay iingatan. Ano man ang ating nakakamtan, ano man ang ating mga hanap buhay, ano man ang ating ginagawa, paulit-ulit na lamang po natin nitong ating ginagawa. Pero hindi po natin namamalayan ng ating buhay ay iisa lamang. Ipinapangaral po ang salita ng Diyos upang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Sinabi po ng ating apostol na si Pablo sa unang Timoteo 1:2-3, ang sabi niya, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Naibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ibig sabihin ang lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Bakit po? Dahil ang lahat ng tao na hindi nila namamalayan, dahil ang buhay natin ay iisa lamang. Sinabi sa aklat ng 4:14 ng Santiago, ang ating buhay ay tulad ng usok. Minsan nakikita at minsan nawawala. Ang ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, mga taga-Karigara, isa lamang po ang ating buhay. Kaya po dapat po tayo maghanda. Maganda po ang bawat isa dahil inaakala niya na siya ay makadiyos o anuman ang iyong pananampalataya, pero ang lahat ng tao ay mapupunta pala sa kapahamakan. Mapupunta pala sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno. Bakit po mga kapatid, mga kaibigan? Ang Diyos natin ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak. 3:16 ng 1. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong si Kristo, upang ang sino mang sa kaniya ay sumampalataya o maniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at huwag mga pahamak. Ibig sabihin ng lahat ng tao ay papunta sa kapahamakan
kasalanan ng tao. Lahat po tayo ay makasalanan, lahat po tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa Kanya. Lahat ng mga pinaggagawa nating mga kasamaan, alam niyo po mga kaibigan, ay hindi po ito lingid at hayag po ito sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito ay pinapangaral ng mabuting balita upang ang lahat ng tao ay maligtas at huwag mapahamak saan. Mapahamak sa mga disgrasya, mapahamak sa mga kalamidad na ipinapadala ng Diyos dahil ang Diyos hindi na nila inaalaala. Kaya mga kaibigan, mga taga-Karigara, lahat ng naaabot ng tinig ng pangangaral na ito'y bilang babala lamang. Wala po itong bayad. Ito'y paalala na dapat ninyo pagpasalamat upang tayo'y makapaganda dahil ang buhay ng tao ay isa lang. Sinabi sa aklat ng Hebreo 9:27, minsan lamang ang tao ay mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa makatuwid mga kaibigan, isa lang ang buhay natin. Yung mga ating mga lupa iniingatan, tayo'y nagtatrabaho, naghahanap buhay, pero hindi natin namamalayan kapag ang tao nalagutan ng hinanga o nawalan ng buhay. Itong ating katawang lupa na inaalagaan, ito'y babalik lamang sa lupa. Genesis chapter 3 verse 19, yamang sa labok kayo nang galing, sa labok ka rin babalik. Pero alam niyo ba mga kaibigan, kung bakit ka humihinga, bakit ka may lakas, bakit ka nakakalakad, bakit ka may buhay, hindi niyo ba alam, ang buhay na ito ay binigay sa atin ng Diyos. Mga Ngaral chapter 12 verse 7, sabi ng banal na kasulatan, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. At ang espiritu o hininga ay magbabalik sa Diyos. Sa makatuwid mga kababayan, ang ating buhay, kung bakit ka nakatayo, kung bakit may buhay ka pa, dahil ito'y hiniram, ibinigay lamang sa atin ng Diyos. Kaya hanggat hindi pa bumabalik sa lupa ang ating katawang lupa o hindi pa tayo nalalagutan ng hininga, tayo na po ay magbalik loob sa tunay na Diyos. Diyos na tagapagligtas. Kaya lang ang mga tao, hindi nila namamalayan, meron pa po tayong natitira, isang kaluluwa na haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ang espiritu ay magbabalik sa Diyos, ang katawan ay babalik sa lupa. Ngunit ang ating kaluluwa, 2 Thessalonians chapter 2 verse 23, na ang katawan ng tao ay binubuo sa tatlo. Espiritu babalik sa Diyos, katawan babalik sa lupa. Ang kaluluwa, ito po yung tinatawag natin na pwede tayong mapunta sa impyerno, pwede naman po tayong mapunta sa kaharian ng Diyos kung tayo'y sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya mga kaibigan, dahil sa kasalanan ng tao, noong unang panahon ay ginunaw ang mundong ito sa pamamagitan ng malaking baha. Kaya lang sa ating huling panahon, darating ang panahon ng sanlibutan ito ay gugunawin sa matinding init ayon sa aklat ng 2 Pedro. Kaya habang hindi pa dumarating ang pagkahamak sa isang tao, ay kinakailangan talikurin po natin ang lahat po nating ginagawang masama. Ano po itong mga masasamang ginagawa ng mga tao kung bakit hindi sila makakapunta sa kaharian ng Diyos, kung bakit ang tao papunta sa kapahamakan at papunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Alam niyo ba ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinto kapitulo 6 hanggang 9 hanggang 10, sinasabi po doon, hindi ba ganin nyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ang mga nakikapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, mga magnanakaw, mga sakim, mga nanlalait ng kapwa at lahat ng sinungaling ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Na ang ibig sabihin mga kababayan, pagkahalimbawa ang lahat ng ito ay ginagawa nyo ng inyong buhay, anuman ang inyong pananampalataya, anuman ang inyong relihiyon, ay hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Na kung bakit sinasabi niya sa aklat ng Mateo 7:21 hanggang 23, hindi ang lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa
aming Ama na nasa langit. Marami magsasabi sa akin sa uling araw, Panginoon, hindi po ba kami nangaral, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga kababalaghan, ngunit sasabihin sila ng hari ng ating Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasalanan, hindi ko kayo nakikilala. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos ay palaala at babala upang tayo'y makapaghanda anuman ang ating pananampalataya kung ginagawa natin ang mga bagay tulad ng pangkukulam, mamamatay tao, mga duwag, mga sinungaling, ang lahat ng ito ay mabubulid sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Sinasabi po sa 2 Pedro 4:2, kung ang mga anghel ay hindi pinatawad ng Diyos at itinapon sila sa impyerno. Kaya mga kababayan, tayong lahat, hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Tayong lahat ay papunta sa dagat-dagatang apoy. Ngunit may pagkakataon pa tayong magsisi at magbagong buhay. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon magbalik loob sa tunay na Diyos. Ano po itong Diyos na dapat nating sambahin? Maging Muslim ka man, maging ano man ang inyong paniniwala sa Diyos, meron lamang tayong iisang Diyos na magbabalik at hahatulan ang lahat ng tao. Mga kababayan, sa banal na kasulatan, kung bakit sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 28:20, ituro ninyo sa kanilang lahat ng inuutos ko sa inyo. Tanda ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa makatuwid bagay, mga kaibigan, itong Panginoon natin, Panginoong Diyos ay nandito lang sa sanlibutan. Ang kanyang banal na Espiritu nandito lang, tinitingnan lang tayo. Dahil tinitingnan, walang lingid sa atin. Hayag man, mabuti man o masama ang ating ginagawa, hayag po ang kanyang paningin sa bawat tao. Lahat ng ito ay ating ipagsusulit sa Diyos. Kaya ngayon pa lang, ang dapat ninyong gawin, ang dapat nating gawin, sinabi sa aklat ng Mateo 6, kapag ikaw manalangin sa Diyos na hindi nakikita, pumasok kayo sa iyong silid, manalangin ka at manikloob at magsisi sa ating mga kasalanan. Doon natin pagsisihan ang ating mga kasalanan, humingi na tayo ng tawad, lalong-lalo na po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya doon pinagbibigay ang Diyos ng iba't ibang mga kalamidad, mga sakit, dahil ang ating Panginoong Diyos, Exodus chapter 20, verse 5-7, na ang ating Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dahil ang totoo nating Diyos ay Diyos na Espiritu. Anong sabi ng ating Panginoon sa Juan 4:23 hanggang 24, nang sabi niya, ngayon na nga, dumarating na ang panahon na ang sino mang sasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sa makatuwid, ang ating Panginoong Diyos ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng lugar. Jeremiah chapter 23 verse 23, ang Diyos ay nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa lahat ng lugar. Pinagmamasdan lamang po ang ating mga ginagawa dito sa lupa. Tulad ng sinabi kanina ni Apostol Pablo, 9:27 ng Hebreo, minsan lamang ang tayo mamatay pagkatapos nito ay ang paghukom. Alam niyo ba na kapag ang tao nawala sa mundong ito, ang ating katabang lupa ay babalik sa lupa at ang Espiritu ay magbabalik sa Diyos. Ngunit ang ating kaluluwa ay haharap po sa hukuman ng ating Panginoon. 2 Corinthians 10 verse 5, ang sabi po doon, lahat tayo, mabuti man o masama ang ating ginagawa, haharap tayo sa harapan ng Diyos at ang lahat ng ating pinaggagawa ay pagsusulit. Kaya mga kababayan, ngayon pa lang, tayo po ay magsisi at magbagong buhay. Kung ikaw po ay mandaraya, itigil na po ninyo yan. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay magnanakaw, itigil mo na po yan dahil hindi ka po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tayo ay manalig sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi niya sa aklat ng Hebreo, kung ikaw ay mananalig at maniniwala sa Kanya, sabi niya, hindi kita iiwan ni papababayaan man. Sa makatuwid, mamuhay lang tayo ng marangal. Mamuhay lang tayo ng tiwasay. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Kaya mga kaibigan,
Napakahalaga po na may pangaral ang mabuting balitang ito. Alam niyo ba ang anong sinasabi sa Aklat ng Kawikaan 1:33? Ang sino mang magsikap na makinig ng kanyang salita, siya'y ilalayo sa lahat ng mga kapamamakan. Kaya mga kaibigan, sa lahat ng naaabot ng tinig ng pangangaral na ito, naway itanim sa iyong puso, dalhin sa inyong tahanan, at magbasa po tayo ng banal na kasulatan, dahil ang banal na kasulatan ay mapa po. Meron pong mapa papuntang karan ng Diyos. Meron namang mapa papuntang dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno, na kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos bilang babala ng tao isa lamang ang buhay. Inuulit ko, 4:14 ng Santiago, hindi natin alam ang bukas. Tayo tulad ng usok na makikita at mawawala. Ibig sabihin, bukas makalawa, sa susunod na taon, o next month, o anumang oras, maaaring kunin ang ating buhay. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos para makapaghanda ang bawat isa. Ano man ang ating pananampalataya, ano man ang ating reliyon, may babalik po ang ating Panginoon na pinako sa krus. Ang kanyang katawang lupa ay tinaas sa kataas-taasan. Tiningnan ng mga apostol, may biglang dumating na mga anghel na sinasabi, bakit kayo nakatayo dyan? Itong Panginoon na inakyat sa langit ay muling magbabalik na inyong gaya ng inyong nakita. Gawa 1:11. Ibig sabihin, babalik ang Panginoon ng mga oras. Dapat ang bawat tao makapaghanda na kung bakit sinabi ni Pastor Pablo 1 Timoteo 1:2-3 na ibig ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ito pang katotohanan na dapat ninyong malaman, mga kababayan. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito po'y libre at walang bayad. Mateo 18. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, ibigay naman ninyo na walang bayad. 2 Corinthians 11:7, 1 Corinthians 9:18. Ano ba ang aking gantimpala na may pangaral kong mabuting balita na walang bayad? Sapagkat ipinapangaral ko ang mabuting balita na hindi ako humingi ng kabayaran. Sa makatuwid ng katotohanan ito, kung ikaw ay maligtas, kung merong nangangaral na hiningang kayo ng pera, hindi po yan pagliligtas ang kanilang hangarin. Sila po ay nangangaral para yumaman at para magkaroon ng salapi, hindi po pangangaral ng kaligtasan. Kaya ito po yung lingkod na taga-Tacloban, dumaan dito sa Carigara, para may hatid sa inyo mabuting balita, mga kaibigan. Mapapalad po kayo dahil ang salita ng Diyos ipinapahayag sa iyo ng libre at walang bayad. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, mga taga-Carigara, ako'y nag-iiwan ng mabuting panalangin sa mga oras na ito. Ano man ang inyong hanap buhay, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang iyong estado sa buhay, meron po tayong iisang Diyos na babalik at magliligtas sa mga sumasampalataya sa Kanya upang sila ay huwag mapahamak. Yun ang nais, ang hangarin ng pangangaral. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak na ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya itigil na po natin ang lahat ng mga pinaggagawa na masama. Alam mo sa iyong puso, alam mo sa iyong sarili. Mga kaibigan, ang lahat ng ito wag nating bigyang kabigatan, kundi gumawa tayo ng mga mabubuti sa ating kapwa. Isang pangunahing utos, pinakadakilang utos ng Panginoon na sinasabi, ibigin niyo yung kapwa gaya ng inyong sarili. Kahit kaaway ay ibigin po natin ang ating kaaway. Ganon po ang ating Diyos nang siya ipako sa krus, bagamat siya ay dinuraan hanggang siya ay namatay, pero ngunit nabuhay sa 3 araw at bumalik sa kanyang kataas-taasang lugar at muling babalik para iligtas tayo ng mga naniniwala sa Panginoong Hesus upang hindi tayo mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya at ayaw maniwala sa ating Panginoon ay mapaparusahan. Hindi po tayo makakaiwas ng parusa. Ang dami ng pinapadala ng Diyos, kalamidad, bagyo, lindol, sunog, problema, iba't ibang mga sakit. Kaya lahat ng mga narito, kung bakit tayo nagkakaroon ng mga karamdaman, iba't mga karamdaman, dahil ito po sa ating mga kasalanan. At kung minsan
magiging hadlang sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ng tao ay papunta na pala sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Anong sabi ni Pablo sa 3:23 ng Roma? Hindi ba ganun yung lamang lahat ng mga kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, tayo po ay may pagkakataon. Sinabi po ng ating Panginoon, pumasok ka sa iyong salid at manalangin sa Diyos na hindi mo nakikita. Ang Diyos natin ay narito lamang po ang kanyang espiritu, pero ang kanyang katawang lupa ay muling magbabalik para tayo igligtas. Kaya narito kami ng mga mangangaral. Hanapin niyo mga mangangaral na walang bayad, upang hindi kayo mabulid doon sa malalim na hukay. Na sinasabi ng banal na kasulatan, 15:14 ng Mateo, yamang ang bulag na tagakay ay kapwa silang mga huhulog sa hukay. Bulag na mga ngaral na ang pangangaral ay pera-pera lamang. Itong aking pagpunta dito sa Carigara, sa lugar ninyo, mahal po kayo ng Diyos. Meron pa tayong pagkakataong magsisi at magbagong buhay. Talikuran lamang po natin ang ating mga kasalanan. Pasok ka sa iyong silid, lumod ka, manalangin sa Diyos, itaas mo ang inyong kamay. Unang Timoteo 18, ibig ko ang lahat ng tao na magsimpanalangin, na iunat na nakataas ang kamay. Iyo ko ang iyong ulit, pikit ang iyong mga mata. Makipag-usap ka sa Panginoon, humingi ka ng tawag, talikuran mo ang lahat ng pinaggagawa mo ng kasamaan. Dahil ang lahat ng gumagawa ng kasamaan na aking binanggit kanina, hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mahal po kayo ng Diyos, hindi niya ibig na kayo mapahamak, ibig niya kayo'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya po mga negosyante, mga mamimili, lahat ng mga tagapagpayapa sa lugar na ito, ako po'y nag-iiwan ng kapayapaan. Ang kapayapaan naway sumainyong lahat at ihatid sa inyo inyong mga tahanan. Salamat po sa mga oras na ito. Ako po'y nagpapasalamat sa munting minuto na inyong napakinggan. Ang mapapayo ko lang, magbasa po kayo ng banal na kasulatan, dahil doon po ang mapa upang tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong oras. Ang kapayapaan sa lugar na ito ay maghari nawa. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyong pakikinig.